Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay sa mga bagong mananampalataya. Shalom, dear brothers and sisters. This is Brother Ryan. And today's video, we will be tackling about perfection. It's a cognate sa nauna ko ng video that explains about blameless, purity. And sa ngayon po, magtatagalog po ako. So special mention sa mga kaway-kaway, sa mga taga Ilog Eda. Kasi nga po, sila po yung dahilan bakit gumagawa po ako ngayon ng video. Dahil din po sa COVID. So, welcome sa mga bagong makikinig nito. So, let's go sa sasagutin nating topic. And it's about the saying na nagsasabing, nobody's perfect. So, may tanong po ako. Naniniwala po ba kayo sa saying na ito? Nobody's perfect. Kasi po, alam natin at sikat na sikat yung saying na ito po. Kasi ginagamit ito ng outside of the faith Christians. And I don't know sa mga baguhan po nating mga kapatid kung naniniwala po ba sila. At kung hindi, well, what is your stand? Ano po yung dahilan natin? Kasi nga, nababasa natin ito o nababasa sa Romans. So, may ready clip na po ako. Yung ginagamit ko po is yung Aramaic, English New Testament. Kasi nga po, yung scripture na kadalasang nakikita natin ng mga translations is translated from Greek, which is hindi po yung original. Kaya, why? Yung original po, actually yung Greek is translated from Aramaic. Yun po yung lingwahe ng mga sumulat ng mga books na babasa natin dito sa Renewed Covenant or sa sinasabing New Testament. So, basahin po natin Romans 3, verse 23. Ito po yung pinagbabasihan nila. For they have all sinned and failed of the glory of Elohim. Lahat po nila. Pero, mapapansin po natin yung structure ng sentence, for they have all sinned. All, lahat nga po. Pero, sinong all? They. In fact, pag nababasa po natin ito, hindi po sinasama ni Paul yung sarili niya. So, meron pong maling mindset yung Western. Kasi nga, iniisip nila, pag yung tao nagkamali, wala na pong chance maging perfect. Pero iba po sa mata ni Yahweh. So, nag-i-exist po yung maling interpretasyon sa teksto, sa scripture, dahil po sa maling pagkakaintindi din po. Kasi isipin po natin, again, na yung Hebrew have different cultures than ours, or opposite than our culture. They are ancient. Yung mindset po natin is modern. Kaya nga, dapat nating ibalik, pag nagbabasa tayo ng scripture, yung ancient mindset, dapat nating ilagay i-practice na i-apply sa pagbabasa ng scripture. Kasi nga po, basahin natin sa Bereshit, sa Genesis 6 verse 9, dito po natin basahin sa the scripture. 6 verse 9. This is the genealogy of Noah. May tuldok po dyan, kaya Chet po yan. Hindi po yan Noah. Noah. So, Noah was a righteous man, perfect in his generation. Because Noah walked with Elohim. Ano nga? Perfect in his generation. Natawag po na perfect si Noah. Tingnan naman po natin sa Bereshit 17. Si Avram naman po ito. And it came to be when Avram was 99 years old that Yahweh appeared to Avram and said to him, I am El Shaddai, walk before me and be perfect. So may commandment si Yahweh
na maging perpekto ka. And all Israel, lahat ng Israelita ay tinawag para maging perpekto. Basahin po natin sa Deuteronomy, Devarim 18 verse 13. Sabi niya, be perfect before Yahweh your Elohim, sabi ni Moshe. Si Solomon po, as he prayed, basahin po natin sa 1 Kings chapter 8 verse 61. Let your heart therefore be perfect to Yahweh our Elohim, to walk in His laws and guard His commands, as at this day. So, paano maging perfect? To walk in His laws and guard His commands. Si Solomon po yung nagsabi nun. Next po ay si Job. Ito, common. Common si Job. Sa 3, chapter 2, verse 3, and Yahweh said to Satan, Have you considered my servant Job? That there is none like him on the earth, a perfect and straight man. Sino po yung nagsasalita? Si Yahweh. Sino po yung kausap niya? Si Satan. Ano pong sinabi niya? Walang katulad ni Job sa mundo. Because dahil siya ay perpekto at matino, matuwid na tao. One who fears Elohim and turns aside from evil. And still he hold fast to his integrity, although you incited me against him to destroy him without cause. So, yun po. Nakita po natin na may mga nag-i-exist na perfect na mga tao sa Tanak. Dito po natin malalaman kung sa nabasa natin kanina sa 1 Kings 8:61 na kung paano maging perfect ang isang tao. Basahin po natin yung sa Tehillim, Psalms 19 verse 7. The Torah of Yahweh is perfect, bringing back the being. The witness of Yahweh is trustworthy, making wise simple. So, the Torah of Yahweh is perfect. What can make it perfect? The Torah of Yahweh, by keeping, by guarding it. So, taliwas po ito sa nakasanayang paniniwala ng mga tao na nobody is perfect. Kasi nga po, yung pinaniniwalaan nila is okay lang po tayo na magkamali. Kasi wala naman pong perfectong tao, which is against sa turo ni Yahweh, which is abomination sa mata ni Yahweh. Kasi nga po, hindi nagtotolerate ng kasalanan si Yahweh. Hindi niya po pinapabayaan na maging madumi, na maging karumal-dumal yung puso ng isang tao na pinili niya. Kasi nga yung tinatawag niya ay may unblemished heart. Yung mga taong handang sumunod at hindi lumilingon sa kanan o sa kaliwa. Walang iniisip na kung ano. Kasi nga po, yung iniisip na lang nila is si Yahweh, ang pagsunod kay Yahweh, putting all their trust to Yahweh. Yung ibang tao naman po ay nagpapalusot na nobody's perfect kasi nga magkakasala din tayo, matutukso din tayo kasi nga andito tayo sa mundo kung saan yung paligid natin ay tumutukso, matutukso din po tayo. Basahin po natin yung Yohanan 17. Hanapin po natin yung Yohanan 17. Ay, hindi po ito. Yohanan, yun. 17 chapter 17 verse 15. It is not that I plead. Si Yeshua po yung nagsasalita. It is not that I plead you take them from the world, but that you might keep evil from them. So, hindi po tinuturo ni Yeshua na
tanggalin tayo ng mga pinili niya, ng mga tinawag niya. Tanggalin tayo sa makamundong lugar dito sa mundo. But, ilayo tayo sa kapahamakan, sa evil. For they are not from the world, as I am not from the world. Makikita po natin, ang follower, ang may pananampalataya kay Yeshua, hindi po makamundo. Kahit ano pong sabihin ninyo na ikaw po ay mananampalataya ni Yeshua, na makamundo po kayo, hindi po kayo ina-acknowledge ni Yeshua na pinaniniwalaan ninyong sa Kanya kayo pag kayo po ay makamundo. Ano po ba yung pagiging makamundo? Yung mas inuuna yung mga bagay na andito sa sanlibutan versus laban sa spiritual na mga bagay, sa mga spiritual na mga activities. Isa po sa mga kalaban ng ni Yahweh ay yung mga makamundo. As I am not from the world. 17, Father, sanctify them by your truth, for your word is truth. Ayon. Ito po yung makita nating link na may harmony po yung Tanak sa Brit Hadasha na wala pong ibang tinuturo si Yeshua kundi yung turo mismo ng Ama. So ano po yung sabi? Father, which is si Yahweh, sanctify them by your truth. Linisin mo po sila sa pamamagitan ng inyong katotohanan. Ano po ba yun? For your word is truth. Ang iyong mga salita ay siyang katotohanan. So, paano nga tayo? Balikan natin yung sa 1 Kings 8:61. Paano nga maging perfect? Sa pag-guard, to guard the commandments and to keep the commandments of Yahweh, which is able to sanctify us, to kadash us, para linisin tayo, to set us apart. Gawin tayong espesyal. So, applicable po ba? O nasagot po ba natin yung matutukso din tayo kasi nasa sanlibutan pa tayo? Hindi po. Kasi nga po, we are to separate from evil. We are to separate ourselves from the world. Ano nga po yung sabi ng balikan natin yung Romans 12. Aramaic English. New Testament. Hanapin po natin yung Romans. Chapter 12. Ito yung common na verse na ginagamit po natin. Kasi nga po sa mga makamundong tao. Sa 1 po, I plead to you, therefore, my brothers. Yung kinakausap ni Paul dito is yung kapatiran. By the mercies of Elohim, that you present your bodies a living sacrifice set apart and acceptable to Elohim by a reasonable service of Him. Ano daw? Set apart. To present our bodies set apart and acceptable. And be not conformed to this world. Kaya ngayon po, yung turo ni Yeshua ay nakita din po natin may harmony, may pagkakaisa, may echad sa turo ni Paul. Ginagaya po nila. But be you transformed by the renovation of your minds. Kailangan po natin maging baguhin yung pag-iisip po natin. Kasi nga po, we are fleshly. And discern you what is good and acceptable and perfect pleasure of Elohim. So, hindi po natin kayang i-discern, hindi kayang i-discern ng isang tao na walang ruwah galing kay Yahweh, na walang ruwah ni Yahweh, yung mga bagay na gusto ni Yahweh, yung mga bagay na acceptable o maayos, maganda, perpekto kay Yahweh. At may nakasagutan din po ako dati na isang pastor dun sa Rizal, sa Muntalban, Rizal, na kasi ano sila ang grupo sila ng mga pastor dun sa Rizal. Sabi po niya, bakit nyo tinuturo yung mga batas sa lumang tipan, yung mga sugo ni Yahweh sa lumang tipan, kasi daw
Wala na po daw yun. Walang taong kayang sumunod po nun. And, totoo nga ba po na walang kayang sumunod ng mga batas na yon? Kung matatandaan po natin, si Yeshua ay nakipag-usap sa isang mayamang tao. At lahat po, sa Matthew po natin mababasa yan, matitya. Ang tanong po ng tao, sabi niya po kay Rav Yeshua, paano po makapasok sa kaharian ng langit? Ano sabi ni Rav Yeshua? Gawin mo, sundin mo yung mga kautusan. Ang sagot ng makapangyarihan o mayamang tao, sabi niya po, ginawa ko na lahat. Ang sinabi ni Yeshua, yung kulang na lang na dapat niyang gawin is ipamigay yung ari-arian niya kasi nga po mayaman yung tao. At nalugmok po yung mukha ng tao kasi nga po pinaghirapan niya nga po yun. So, isa rin po yan sa mga commandments na kaya nga dapat ilayo natin, i-separate po natin yung worldly, yung fleshly, yung makalaman sa spiritual. Kasi nga po hindi pwedeng magkaisa po yan. Kasi opposite na mga bagay po yan. Yung mga tao, sinasabi nila, pwede ka namang maglingkod habang ganto ganyan. Sabi nila, not according to the standard of Yahweh. Sorry po, yung sinusunod lang po namin is yung standard ni Yahweh. Basahin po natin sa 2 Timothy. 2 Timothy 3, verse 16. Dito na po tayo. All scripture that was written by the Spirit is profitable for instruction, and for decisive refutation, and for correction, and for deep extensive learning in righteousness. 17. That the man of Elohim may become perfect and complete for every good work. Kaya nga po, hindi nila inaasam na maging perfect kasi nga hindi din nila inaasam na sumunod kay Yahweh na sinasabi din po nilang kanilang sinasamba. Hindi po pwedeng sabihin natin na sinasamba natin si Yahweh, ngunit taliwas yung ginagawa natin. Nasusulat din po yan, kung maaalala natin sa Isaiah. Sa Matthew, inulit po yan ni Rav Yeshua sa Matthew. At nasasabi po doon, for their lips are near, but their hearts are far from me. Kesyo, sinasamba daw nila si Yahweh, ganto ganyan, namimigay daw sila ng ganto ganyan, pero si Yahweh po ang nakakaalam. At kailangan kay Yahweh na standard ang sinusunod natin para sabihin nating sinasamba natin siya. In fact, nasulat nga sa Yohanan, if you love me, keep my commandments. Mapapansin nyo, hindi ko po kayang maibigay lahat ng mga verses kasi po pumapasok lang po yan. Wala na po sa notes ko yan. So, ito din po yung chance ninyo na dapat binabasa po kasi natin yung scripture. You shall meditate on it day and night. Sa Joshua na mabasa po yan. You shall meditate on the scriptures day and night. Hindi lang po basta nagbabasa po meditate on it. Iba po yun. So, yung sunod nating sasagutin dito is, then, how to conquer sin. Kung ganun pala, kung dapat pala maging perfect tayo, paano po natin ika-conquer yung sin? Sa ganito po, na katanungan, ay basahin po natin yung Romans chapter 8. Saan na siya? Ito na. Romans chapter 8 verses, i-explain po natin ito, 1 to 14. Mas maganda po talaga may notebook tayo at natatandaan po natin. So, bago ko po makalimutan, pag may questions po tayo, pwede po tayong mag-comment sa video clip na ito. Basahin ko po. At maganda din po kung may Biblia po kayo sa inyo. Kasi makikita po natin yung pinagkaiba ng ginagamit nating translation kumpara dito sa translation na ito. Kung mapapasin nyo, English po siya lahat. Pero kung marunong po tayong magbasa ng Aramaic. Opo.
na nakita po natin is Aramaic script. Sa pagkakaalam po natin, Hebrew po siya. Well, yes, kasi sister language po sila. Pero Aramaic na po ito. Kasi yung Hebrew is sabi na po nilang dead language na po siya. Kasi yung Hebrew is the paleo at yung mga pictograph na hindi na po nag-i-exist ngayon. Ito na po yung nababasa natin. Aramaic na po siya. So, sa pagsimula, basahin po natin. There is therefore no condemnation to them who in Yeshua, the Mashiach, walk not after the flesh. Diba? Kung mapapansin din po natin, diba? Paulit-ulit lang po yung scripture. Kasi nga po, complementary po yung renewed covenant, yung Brit Hadasha sa Tanakh. Ano pong sabi? There is therefore no condemnation. Wala pong judgment. Condemnation to them who in Yeshua Mashiach walk not after the flesh. Of course. Kasi nga po, pag spiritual ka, the law is no power against you. Kasi nga po, the law is the Torah is for the sinners. Kasi sumusunod ka na po sa law eh. So you are not fleshly, but you are spiritual being. So kailangan po maging spiritual being ka if you are follower of Yeshua the Mashiach. Verse 2, for the Torah of the Spirit of life, which is in Yeshua the Mashiach, has emancipated. Ano po ba yung emancipated? Has freed us. Liberty. Pinalaya tayo from the instruction of sin and death. Opo, ano po ba yon? Yung pagkakasala laban sa Torah. So, pinalaya po tayo. Basahin po natin, no? Yung notes. Kasi maganda yung mga notes ni Andrew Gabriel Roth. Siya po yung author. And he is also a Messianic. Dati po siyang Judaism. And he is now a Messianic. At opo, Hebrew linguist din po siya. Marunong po siyang mag-Aramaic, mag-Hebrew. 47. When we receive the finished work of Messiah's suffering and surrender to Him as King of Kings, then the Torah of Spirit of Life is written upon our hearts. Tama po. I agree sa notes na ito. Bakit po? It is scriptural. Dahil sa Jeremiah, nasusulat po na He will make, Yahweh, Elohim will make a renewed covenant. That covenant will be written in our hearts. So, bakit po? Pag sinabi po bang written in our hearts, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin po nun, nasusulat na sa ating mga puso, ginagawa na po natin. Hindi na po kailangang i-remind sa atin kasi nasa pang-araw-araw na buhay, ina-apply na po natin yung Torah of Yahweh. Pagpapatuloy, the Spirit of Life, living within us, emancipates. So, kapag nasa atin na yung Spirit of Life living within us, nilalagay na po natin sa ating pang-araw-araw na buhay, pinapractice na po natin, sets us free from the old carnal nature, fleshly, that wants to break Yahweh's Torah. Yes. Kasi yung fleshly natin, ito din po yung isa sa mga pinaka-mabigat nating kalaban. Kasi naging fleshly po tayo una eh. Or kumbaga yung mga nakasanayan po natin, kailangan po yung buong nakasanayan, buong buhay natin, iti-twist po natin yan. Kailangan natin baguhin yung buong pagkatao natin. Kaya ito po siya, isa sa mga pinakamahirap na gawin. Pero kayang-kaya. If you have in your heart to be a servant, if you are humble enough to submit to Yahweh, your Elohim, and continue sinning. So, yung Spirit of Life ay mag-free, magsiset us free sa lahat ng nature, fleshly nature natin na gustong magkasala. Yeshua is the door to the new spiritual man. Opo, kasi kailangan tanggapin natin sa buhay natin
si Yeshua. Because He is the Passover Lamb. Passover Lamb po siya na maglilinis sa atin sa lahat nating kasalanan. Regrettably, false religion uses the cross to emancipate Torah. Oo nga po. Mga practice ng, alam na po natin, from being written upon their heart. Many theologians teach that Torah itself was nailed, which is proven wrong na din po. And kung kailangan pong gawa ng video, pwede po natin gawa ng video kung marami pong mag-request. When in fact, the cross or torture stake is the grace that was given to spiritually empower every believer to open our hearts to Torah. Opo. Ito po yung tamang turo. Bakit? Hindi po pinako si Yeshua at nilinis ang ating mga kasalanan para tayo'y magpatuloy sa pagkakasala. Pinako po si Yeshua para sa ating makasalanan, para linisin tayo upang maging ganap tayong pure, ganap tayong katanggap-tanggap sa mata ni Yahweh. Yung problema nga po, ang mga turo ng mga kilala nating Kristiyano ay tinotolerate yung kasalanan, which is against sa turo ni Yahweh. Sa verse 3, therefore, as Torah was impotent. Impotent, ibig sabihin lack of power, walang kapangyarihan. Ang Torah ay walang kapangyarihan through the weakness of the flesh. Elohim sent His Son in the likeness of sinful flesh on account of sin, that He might in His flesh condemn sin. Dito po, bakit po naging impotent o walang kapangyarihan ang Torah laban sa weakness of the flesh? Bakit po? Kasi nga po, pag yung isang nilalang ay sinusunod na lang po yung gusto niya, yung makalamang gusto niya, wala na pong kapangyarihan ang Torah para po siya'y pagbawalan. Kasi nga po wala na po siyang ruwak na nag-guide sa kanya. Kung meron man po, hindi niya po naririnig yung ruwak na nag-guide sa kanya, nagsasabi sa kanyang bawal, wag mong gawin yan. Kasi nga po, he has been controlled by his fleshly desires. So dahil po dito, Elohim sent His Son in the likeness of sinful flesh. Ay, ito din po yung isang pagkakamali nila. Kasi sinasabi nila na walang kasalanan si Yeshua dahil isa siyang Elohim. Opo, isa siyang Elohim. Pero, nung naging tao po siya, ay hindi po ibig sabihin, hindi po isang Elohim yung katawan po niya. Sinful flesh po yung pagkakasabi. Katulad din po sa ordinaryong katawan natin. Bakit po? On account of sin. That He might in His flesh, dahil sa kanyang katawan, kaya niyang i-condemn ang sin. Pinakita. Because alam po natin na si Yeshua is the best example that we have ever seen, that we will ever heard. Pinakita po ni Yeshua, pinakita po ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang anak na kaya pong sumunod ng isang tao basta yung puso't isip niya po ay nakay Yahweh. So that the righteousness of Torah might be fulfilled. Kasi yung Torah na nababasa natin ay wala pong halaga unless fulfilled, unless nilagay po natin sa action natin. So that the righteousness of Torah might be fulfilled in us. Since it is not in the flesh that we walk, but in the Spirit. So, Torah is all about spiritual.
Oo, may physical, but its deeper meaning is all about spiritual. Basahin po natin yung note. Kasi nga, may note siya. 48. Dito sa fulfilled. Torah might be fulfilled. The righteousness of Torah is fulfilled when the spiritual man delights in Yahweh's Torah. Ayun nga. Pag na-practice na po natin. And the perfection of the word of Yahweh lives inside of us according to Mashiach in us. Wow. When we see that our spiritual man desires obedience to Torah far more than our old carnal nature wants us to sin, then the righteousness of Torah is being fulfilled and living inside of us. Ito na yung sinasabing the word or the Torah is in our hearts. Pag pinapractice na natin po siya. Actually, yung pagkaka-English lang niya, maganda lang. Pero yung point na sinasabi ko kanina is parehas lang po. So, basahin din po natin sa 1 Timothy. Dito na lang. 2 Timothy. Basahin po natin sa 1 Timothy. First Timothy 1 verse 8. Now we know that Torah is a good thing. Ano daw? Mabuting bagay. Ang Torah. Kung lang ha, if a man conduct himself in it according to Torah. Diba? May magandang bagay ang Torah kapag, yun nga po yung sinasabi ko kanina, ina-adapt na po natin, pinapractice na po natin kasi magiging parang walang silbi. Katulad po niyan, magiging walang silbi yung pag yung tao, yung bata, pinagalitan ng kanyang ina na wag pumunta sa ilog kasi nga delikado na mag-isa, ay wala po yung halaga pag hindi sinunod ng tao. Wala pong halaga yung Torah. Kaya nga po, si Hashatan, si Satan, hindi po siya tumitingin kung nagbabasa ba kayo ng scripture. Hindi, baliwala po sa kanya yon. As long as hindi mo ina-apply yung binabasa mo, okay lang kasi magkakamali ka din. Opo, magkakamali ka din. Kasi nga, hindi mo siya pinapractice, hindi mo siya ina-apply. So, wala siyang halaga. Torah is a good thing if lang a man conducts himself in it according to Torah. Pag sinusunod lang po natin yan. So sa verse 5, okay. 8, Romans 8, ano ba pala yun? Verse 5 na po tayo. For they who are in the flesh, sila. Alam na po natin kung sino sila o kung sino kayo. Recall to mind the things of the flesh. Ayun po. Yung paano na maraming iniisip na fleshly. Titigil ako sa ganito, paano yung pangkabuhayan ko? Sampo sa mga tao may pegiri, hindi magiging believer dahil nga iniisip nila yung fleshly. Paano yun na yung pamilya ko? Binubuhay ko sila sa pamamagitan ng maling business. Yung mga katulad ng mga ganyan po. Basahin po natin. And they who are of the Spirit do recall to the mind the things of the Spirit. So, yung mga spiritual, ano yung inaisip? Panay spiritual lang din. Kasi nga, spiritual ka eh. You do not worry. Hindi mo na iniisip kung ano yung susuotin mo, kakainin mo, paano ng bukas ko. Dahil spiritual ka na. Sobrang pagka-focus mo sa spiritual na hindi mo na kayang isipin yung mga problema ng makamundong tao. Yun po yung shalom na binibigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Yeshua sa atin.
Kasi yung physical na tao, iniisip nila pagkain. Kung hindi ako magtatrabaho ngayon, kaya nga ako nagtatrabaho dahil sa pagkain ko, hindi ko masusunod yung mga pinag-uutos dyan sa Bible. Ano pa po? Yung mga yung iniisip ng tao, magtatrabaho muna ako ngayon. Susunod lang ako kay Yahweh pag stable na lahat. Pag may business na akong maganda. Pag may milyon-milyong limpak-limpak na pera na ako sa bangko. Pag may magandang investment na ako. So, we are making conditions to Yahweh para tayo mag-submit sa Kanya. That is fleshly. Nasa sa inyo na po yun. Pero yung tinuturo po natin dito is spiritually. Hindi ko po kino-convert yung bawat yung sino man yung nakikinig sa atin, pero tinuturo ko lang po yung turo ng scripture. So, yung spiritual na tao, iniisip, paano ako bubunga bilang isang mananampalataya? Paano ko maa-apply yung inuutos ni Yahweh? Paano ko mamahalin yung mga kapatid ko? Yung mga ganyang bagay po. Yung pinag-iisip ng isang spiritual na tao. 6. For minding the things of the flesh is death. Ganun din po. Isang malaking example is mga mayayaman tao katulad ni Mr. Henry C. Namatay po siya. Saan po na dinala yung mga yaman niya? Wala, iniwan din po niya dito sa mundo. Kasi nga, wala tayong madadala sa susunod na buhay, kundi ang ating mga magagandang asal. Mababasa din po natin yan. Next, alam po natin, flesh leads to death. But minding the things of the spiritual is life and peace. Kaya nga po sinasabi ko, hindi ka mamumroblema sa lahat ng makamundong problema. Yung isa sa mga bagay na nahihirapan po yung tao na isipin yung mga spiritual at magpatuloy sa kanilang fleshly desires is kapag ikaw po ay may utang na loob. Kailangan mo pong bayaran. Kailangan. That's worldly standard na kailangan mong bayaran. Pag may mga negosyo tayo, siyempre, pinundar po natin ng ilang taon yan. Yung iba nga, sasabihin nila, buong buhay ko ginugol ko na dito, tapos iiwan ko lang. Yes. Ano po, yung iba pa? Example, may pamilya ka po, mahal na mahal mo, asawa mo. Tapos non-believer sila at hindi ikaw naging believer ka. At ayaw nilang sumunod sa'yo. So, isa po yun. Well, kung ganun, scripture din po yung magbabasehan natin. Basahin po natin sa Matthew chapter 10 verse Matthew chapter 10 verse 37. Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. So, nasa sa inyo na po yun. 39. Whoever finds his soul will lose it, and whoever loses his soul for my sake, will find it. So, nasa sa atin na po yun kung sino po ba yung uunahin natin. Well, in fact, sabi na basa po natin kanina, alam po natin na yung spiritual na tao uunahin po talaga yung mga utos, yung mga pinag-uutos ni Yahweh. Na gawin natin, na pinasa sa atin, pinakita sa atin na kayang gawin ng isang tao sa pamamagitan ni Yeshua. At yung fleshly na tao na nag-iisip ng mga bagay na pansanlibutan lang ay matutungo sa kamatayan. 7.
Because minding the things of the flesh is enmity towards Elohim. So ito na po yung isa sa mga sagot kanina na ang pagiging makalaman ay kalaban ni Yahweh. Para kang naghahamon ng away kay Yahweh. Pag inuna nyo po yung makalaman ninyo. Pag inuna po natin yung ating fleshly, sinful nature. For it does not subject itself to the Torah of Elohim. Because it is not possible, hindi niya po sinasubmit yung sarili niya sa mga utos ni Yahweh. Kasi nga, ano yung inuuna niya? Negosyo, pamilya, pang sarili. Fleshly. So, it is not possible. It is impossible. Imposible po yan. Kasi yung dalawang bagay na yan, spiritual tsaka fleshly, ay opposite po yan. Parang magnet po yan na, north tsaka south. Hindi po yan magdidikit. Imposible po yan. Si Yahweh, imposible pong sumama. Ay imposible po yung puti magmimik sa itim. Hindi po pwede yan. Sa mata ni Yahweh, itim lang at tsaka puti. Malinis lang at marumi. Pag marumi ka, separate ka sa akin. Pag puti ka, pag malinis ka, sa akin ka. Sumusunod ka kasi sa akin. 8. Ay, ito, may notes din. Try natin, basahin, 49. The flesh is enmity towards Elohim, for it does not subject itself to the Torah of Elohim. What the flesh does is choose a religion. Ito, parang may hugot siya dito eh. Choose a religion or a religious denomination that it is comfortable. Pinipili niya ito. Kaya nga, in my opinion, kaya marami yung Katoliko kasi nga wala masyadong bawal. Okay lang ganito, okay lang ganyan. Yun yung iniisip ng tao. Iyoko sa ano nyo kasi maraming bawal. Yun, hindi nila naisip na it is Yahweh's commandment yung sinusunod natin dito. It is not about religion. It's about the word of Yahweh. Patuloy, the flesh rises up in anger and wrath and threats and accusation when the Torah of Elohim is presented. Yun na nga po. It is not possible for the flesh to subject itself to the righteous instruction of Elohim. So, it is impossible. So, nabasa natin. Parang ni-elaborate lang po ng author ito. Both Judaism and Christianity have all manner of religious traditions that negate Torah because of religion. Because religion cannot spiritually empower anyone. Opo, wala po kasing religion na makakapagligtas sa atin. In fact, Yeshua and all His disciples and the rest of righteous people na mababasa natin sa scripture ay wala pong tinuro regarding religion. Hindi po sila nagkalat, hindi po sila nagturo para tumayo ka sa isang relihiyon. Ngunit ang turo po nila, o ano yung turo sa kanila ni Yeshua, which is si Yeshua, kinuha lang po niya yung turo, sinusunod lang po niya yung turo na bigay ni Yahweh sa kanya. By the Ruach HaKodesh, dahil isa po sila, they are echad. The letter of the law or the statement of faith or a doctrinal creed cannot bring spiritual empowerment to either receive the Ruach HaKodesh or write Torah upon the heart. Mashiach says, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, repent. Huwag po natin baliwalain to. Salita po ni Yeshua mismo to. Spiritual empowerment comes from Mashiach when we repent of breaking Torah. Oo nga. Pag sinabing repent, ano bang ibig sabihin? Teshuvah, to turn around, to repent. Ano ba? Yung sorry? Magkaiba po yun. Pag nagsusorry ka, nag-apologize ka, iba po yun. Repent means, hindi ko na uulitin. Repent, pag sinabing, wag mong ulitin, huwag kang manghingi ng sorry.
baliwala sa akin yan. Hindi importante po yan. Ang importante, hindi mo na uulitin yung mga pagkakamaling ginawa mo. Pagpapatuloy. So verse 8, and they who are in the flesh cannot please Elohim. So, because it is enmity towards Elohim, natural, hindi mo kayang i-please si Yahweh because fleshly ka. Dahil ba malaki yung bigay mo ng tithes, okay na? Di ba po? Dahil ba malaki ka magbigay ng love offering, sinasabi nila sa simbahan, okay na? So, hindi po nakatingin si Yahweh sa ganyan. That is still fleshly. Hindi po natin kayang bilhin yung righteousness, yung peace, yung life na ibinibigay ng libre ni Yahweh sa mga sumusunod sa Kanya. 9. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit. Ikaw ay hindi fleshly, at ikaw ay spiritual man if the Spirit of Elohim truly dwells in you. Kung totoong nasa sa inyo, suma sa inyo ang Ruach of Elohim. And if in anyone there is not the Spirit of Mashiach, he is not of His. Kasi nga po, baka po tayo malito, the Spirit of Elohim and the Spirit of Mashiach are the same. They are one, they are echad. They are in kinoma. Maintindihan po natin yan later in another clip na po siguro kasi masyado pong malawak ang kinoma kapag pinag-usapan. Sa 10, but if Mashiach is in you, the body is dead in regard to sin. Kaya nga, kailangan nating kalimutan, patayin. Pagpatay yung tao na wala na, di ba? Nakakalimutan na siya. Opo, nandyan sa isip natin pero wala na siya, hindi na siya nag-i-exist. Dapat na siyang kalimutan. Like sa atin, sa fleshly body natin, dapat nating patayin para makalimutan natin. And the spiritual, or the spirit is alive in regards to righteousness. So, ang nagiging buhay yung ruach pag gumagawa po tayo ng tama, pag nasa katuwiran po tayo. Pag gusto natin mabuhay according to Yeshua, according to the Torah of Yahweh, then kailangan po natin, pero kailangan po nating iwan lahat ng makamundo na meron tayo. Wala po tayong sinasabi o mababasang madaling bagay ito. Mahirap po ito. Kasi nga, di ba nga sabi ni Yeshua, if you want to be my disciple, carry your stake and follow me. Maghihirap po tayo ng righteous suffering. 11. And if the Spirit of Him who raised our Master Yeshua, the Mashiach, which is Yahweh, from the dead dwells in you, He who raised our Master Yeshua, the Mashiach, from the dead will also revive your dead bodies because of His Spirit that dwells in you. Sa 50, the Spirit of Mashiach is the Ruach HaKodesh which brings life. There are no substitutes which provide rite of passage into the Olam Haba or world to come. The importance of living according to Mashiach is paramount, chief for salvation, which is why His very name means Yahweh's salvation, Yeshua. Knowing that His Spirit must dwell inside of us, we can then boldly welcome His Word. Torah written upon the heart, and all substitute false religious ideas and traditions of men are
rejected. Hindi lang po pangkabuhayan, pati ayan kasama din po yan. False religion. Balik po tayo sa chapter 12. Now we are debtors, my brothers, not to the flesh, that we should walk according to the flesh. Wala tayong utang sa fleshly na kailangan nating maging fleshly. For if you live according to the flesh, you are going to die. But if by the Spirit you subdue the inclinations of your body, you will live. Ayun. Isuko mo lahat yan. 14. For they who are led by the Spirit of Elohim, they are the sons of Elohim. This is our conclusion. Hanggang dito lang po tayo. Kung sino yung taong sumusunod, meaning you are led by the Spirit of Elohim, at magiging sons of Elohim ka. Nakakagalak po ito, being called the sons of Elohim. Why? Because you will be heir of His kingdom. Marireceive po natin yung promise niya na everlasting life. So this is salvation through perfection. Kailangan po natin maging perfect for us to gain salvation. So mali po yung turo nila na nobody is perfect. And lastly, last verse na po siguro, basahin po muna natin sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 16. Verse 9. For the eyes of Yahweh diligently search throughout all the earth. Ano daw? For the eyes of Yahweh, ang mata ni Yahweh ay naghahanap po diligently throughout all the earth to show Himself to be strong on behalf of those whose heart is perfect to Him. Yung mga pusong perpekto po sa Kanya. Kaya nga po, magpalakas po tayo. And to be perfect. Kasi kailangan natin ng lakas. Kailangan natin ng strength to be perfect. Para makasunod. And basahin po natin sa Matthew chapter 5. Common na po sa atin siguro to. Chapter 5. Hanapin po natin. Yan. Chapter 5 verse 48. You therefore be, sabi ni Yeshua, it's a command. Be perfect. Utos po ito. Maging perpekto ka. As your Father in heaven, who is perfect. Kasi si Yahweh ay perfect. So, maging perpekto po tayo. Huwag po natin gayahin yung mga nakaugaliang walang perpektong tao. Last verse ko na po ito. Una po sa Timothy. 2 Timothy chapter 2 verse 15. And study to present yourself before Elohim perfectly, a laborer who is not ashamed, one who correctly announces the word of truth. At sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. And may the Elohim of peace sanctify you all perfectly, and keep blameless your whole spirit and your soul and your body till the coming of our Master Yeshua the Mashiach. Hallelujah! Yun lang po yung turo natin ngayon.
sa clip na ito. May Yahweh bless us all. Shalom.